Magandang gabi po sa ating lahat. Bago natin pasimulan ang ating kwento, ay hayaan niyong batiin ko muna kayo ng isang matiwasay at mapayapang gabi. Saang panig man kayo ng mundo naroroon. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ipinadala ng isa nating masugid na taga-subaybay na nagpakilala ko si Homer. Iyan na lang daw ang pangalang itawag ko sa kanya. Ayon kasi kay Homer, medyo maselan ang kwento ng ito. Sabi niya, nakaranas siya ng isang nakakatakot na pangyayari nang minsang nagbakasyon sila ng buong pamilya sa lugar ng kanilang ina. At may nalaman siyang mahalagang bagay ukol sa mga aswang. Dalawa pa lang silang magkapatid noon at siya ang panganay. Ang bahay na kanilang tinuluyan ay pag-aari ng mga magulang ng kanilang ina. Malaki ito, ngunit may kalumaan na. Kilala at bantog ang probinsya ng kanilang ina patungkol sa mga aswang. Pero ang sabi ng ina sa kanilang magkapatid ay wala naman umanong katotohanan ang mga bagay na iyon. Kaya nga nung huli ay nakumbinsi din silang magkapatid na sumama. Noong una kasi ay nais na lamang nilang magpaiwan ng magkapatid sa kanilang tiyahe doon sa Makati. Pagdating nila sa bahay ng kanilang lola sa probinsya ay nakaramdam kaagad sila magkapatid ng takot dahil na rin sa itsura nito. Isa kasi ito sa mga sinaunang bahay doon na naitayo noong pang panahon ng mga Kastila. Kaya ng mga oras na iyon ay hindi rin nila magawa makapagsaya ng gusto ng magkapatid. Dahil ang tungkol naman sa multo ang kanilang kinatakutan at inalala. Para kasi talaga iyong haunted house. Isang gabi, maaga nagpunta sa kanilang kwarto si Homer dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Para daw siyang lalagladin. Kaya nagpasama siya sa kanyang ina pag-akyat. At matapos siyang maihatid at ayusin ang kanyang higaan, ay bumaba na rin ito. Ayon kay Homer, kanya ring niyaya ang kapatid pero abala ito sa pagkain ng mga prutas sa ibaba. Habang nakahiga siya sa katre ay hindi niya maiwasang igala ang kanyang paningin sa loob ng silid. Napansin niya na kahit ang mga kasangkapang naroon ay parang mga lumari at antigo. Mayroong aparador doon na mataas na may magagandang disenyo at ukit pa. Pero nakapagbigay din sa kanya ng takot iyon na para bang anumang sandali ay tila mayroong bigla na lamang lalakas doon. Mayroon din isang lamiseta na naroon na may dalawang upuan na magkaharap na naisip ni Homer na marahil ay doon na lang kumakain kapag tinatamad bumaba at sumabay sa almusal. Na naisip niya parang may lilitaw doon sa mga upuan. Pero ang pinaka kinatakutan niya ay yung tumba-tumba na naroon sa isang sulok. Pakiramdam niya kasi ay para pang gagalaw iyon at makakakita siya ng tao nakaupo. Kaya gustuin man niyang daanin na lang sa tulog ang lahat ay hindi naman niya magawa.
sa kung ano-anong mga bagay ang gumugulo sa kanyang isipan. Hinila niya ang kumot hanggang sa kanyang leeg at namaluktot habang nakatagilid. Pero ang lahat ng takot niya tungkol sa silid ay nawala. At tila ang silid pa na iyon ang naging matibay niyang moog. Dahil lang makasulyap siya sa may bintana, ay kitang-kita niya na mayroong lumitaw na isang ulo doon. Na sa kanyang pagkabigla ay hindi niya nagawang makasigaw o kahit magsalita man lang. Dahan-dahan pa yung sumilip sa kanya na yung una niyang nakita ay yung malaalambreng buhok nito. At pagkatapos, yung mga mata naman nito nanlilisik na animoy may mga tugong namuo sa mga iyon na talagang nagpanginig kay Homer. Hindi siya gumalaw at pinanindigan yung kanyang pagtutulog-tulugan. Pero hindi niya inaalis yung pagkakatitig doon sa aswang. Napasimple niya iyong tinitingnan mula sa kanyang braso at kamay na nakatagan sa mukha. Kahit natatakot siya, ay patuloy niya iyong inobserbahan. Kailangan niyang malaman kung ano yung gagawin nito. At nakita nga niya, tila sinusubukan at pinag-iisipan nito kung paano makakapasok doon sa bintana na nahaharangan ng bakal na grills. At nagtaka si Homer na para bang walang kahirap-hirap yung aswang sa ginagawa nitong paglambitin doon. Ngayong wala naman itong ibang matatapakan sa gilid ng bahay. Na para bang napakagaan ng katawan nito. Nung huli ay tila nagsawa din yung aswang at umalis na ito nang malamang walang ibang paraan upang siya ay makapasok. Sinamantala naman iyon ni Homer. Bigla siyang tumayo at lumabas ng silid. Parang nawalang bigla ang nararamdaman niya hindi maganda sa katawan. At nang makaharap ang kanyang mga magulang at lola, ay agad niyang sinabi sa kanila na may nakita siyang aswang na bumitin pa ng matagal sa may bintana ng kwarto. Pero sa halip na paniwalaan siya, ay pinagalitan pa si Homer ng kanyang ina at binalaan. Itigil na raw niya ang mga sinasabi dahil baka pati ang kanyang kapatid ay matakot. Masyado umanong malawak ang kanyang imahinasyon. Pero tila nakakuha naman si Homer ng kakampi mula sa kanyang lola at sinuway ang kanyang ina. Sabi pa nito, alam naman daw nila pareho. Totoo ang sinasabi ni Homer. Huwag na raw niyang ilihim pa at pagtakpan ang tungkol sa kababalagang bumabalot sa kanyang lugar. Hindi umano iyon makakatulong. Dagdag pa nito, karapatan din ng kanyang anak na malaman kung ano ang totoo. At tinarap si Homer ng kanyang lola na tinanong kung kanya pa raw namukhaan yung sinasabi niya aswang na bumisita sa kanya. Tumango naman si Homer. Sinabi ng kanyang lola na kanyang ilarawan sa kanya mamaya ang itsura ng aswang na kanyang sinasabi. Dahil doon, maging ang kanilang ama ay hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig mula sa biyanan. Na totoo palang talaga ang mga aswang at patuloy na umiiral sa kanilang panahon. Nang
sumunod na araw ay nagpapayan silang mag-anak. Mamimili sila ng kanilang mga ihahanda at dadaling pagkain sa binabalak nilang paliligo sa dagat. Nang naandoon na sila sa pamilya sa hindi naman inaasahang pagkakataon, ay biglang napigilan si Homer. Nang tila mamukhaan niya ang isang tindero doon sa may palengke. Napansin naman ng kanilang ama